Nagsimula ang pelikula sa isang tensyonadong sandali kung saan nakatayo ang binatilyong doktor sa gilid ng mataas na gusali. Mukha siyang nahihilo, hihimatayin, at bigla siyang nahulog mula sa rooftop. Sunod, lumipat ang eksena sa unibersidad kung saan ang isang guro na nagngangalang Dr. Nietzsche ay nagsasalita tungkol sa insomnia, isang kondisyon na nagpapahirap sa mga tao na makatulog. Ipinaliwanag niya na kung ang isang tao ay dumaranas ng insomnia sa mahabang panahon, maaari itong magdulot ng malubhang epekto sa kanilang kalusugan. Ibinahagi ni Dr. Nietzsche na ang hindi sapat na tulog ay maaaring humantong sa maraming problema at ang pinakamalubha, maaari itong maging sanhi upang ang mga tao ay makakita ng mga bagay na hindi totoo, na kilala bilang halusinasyon. Pagkatapos ay nakilala natin ang ating bida na si Jane, na isang estudyante sa parehong medical school kung saan nagtuturo si Dr. Nietzsche. Nakatira si Jane kasama ang kanyang kapatid na babae at ang kanilang lola. Ipinagtapat niya na siya ay may insomnia at halos gabi-gabi ay nahihirapan siyang matulog. Mayroon ding OCD si Jane, na nangangahulugang kailangan niyang suriin ang kandado sa pinto ng paulit-ulit, kahit na alam niyang nakalock ang mga ito. Kasama sa kanyang pang-araw-araw na gawain ang pag-aaral hanggang gabi, madalas hanggang 2 AM, o paghahanda ng almusal para sa kanyang pamilya bago magising ang sinuman. Isang araw bumisita si Jane sa opisina ni Dr. Nietzsche para humingi ng withdrawal sa paaralan dahil nahihirapan siya sa pananalapi. Sinubukan ni Dr. Nietzsche na kumbinsihin siyang manatili at iminungkahi na sumali si Jane sa isang study program sa German pharmaceutical company kung saan maaari siyang kumita ng malaking pera. Nasa sabik sa oportunidad, sumang-ayon si Jane at nagtungo sa Deep Company para matuto ng higit pa tungkol sa proyekto. Pagdating ni Jane, nakatanggap siya ng pangunahing impormasyon tungkol sa study program, na may 3 antas. Ang layunin ay manatiling gising ng ilang araw upang matulungan ang katawan na makagawa ng kemikal na tinatawag na serotonin. Pagkatapos mapanood ang video na nagpaliwanag nito, pumasok ang isang lalaki at nagpatuloy sa pakikipag-usap tungkol sa kung gaano kahalaga ang serotonin. Sinabi niya kay Jane na kapag nagpasya siyang sumali sa study program, dapat niyang ilihim ito. Sumang-ayon si Jane, lalo na nang marinig niya ang tungkol sa malaking sweldo para sa kaunting pagsisikap. Sunod, dinala ng lalaki si Jane sa isa pang silid kung saan nag-inject siya ng maliit na chip sa likod ng kanyang leeg at binigyan siya ng relo na nagpapakita ng kanyang antas ng serotonin. Binalaan niya siya na kapag umabot na sa 100% ang kanyang serotonin, dapat siyang bumalik upang maalis ang chip. Nang malapit na siyang umalis, binanggit ng lalaki ang isang mahalagang detalye. Kapag nakatulog siya ng kahit 60 segundo, pipigilan ng chip ang kanyang puso, ngunit tiniyak niya sa kanya na gigisingin siya ng relo bago iyon mangyari. Umuwi si Jane at sinimulan ang kanyang unang araw na walang tulog. Dahil nakasanayan na niyang hindi makatulog ng hindi tataas sa 3 araw, ang unang gabi ay medyo madali para sa kanya. Sinunod niya ang kanyang karaniwang gawain at nagsimulang mag-aral. Gayunpaman, nang suriin niya ang kanyang lola, nakita niya ito sa sahig. Nag-alala si Jane ngunit hindi nagtagal ay napagtanto na ang kanyang lola ay may hinahanap lang sa ilalim ng kama. Matapos tulungan ang kanyang lola, napansin ni Jane ang kanyang kapatid na si June, na dumating sakay ng kotse ng isang estranghero. Nang tanungin ni Jane kung sino ang kasama niya, nauwi sila sa pagtatalo, at aksidenteng nasira ni Jane ang telepono ni June. Kinabukasan, habang nasa cafeteria ng unibersidad, ang binatilyo na nagngangalang Win, na mahilig mag-party, ay lumapit kay Jane. Bahagi rin siya ng study program at sinabi sa kanya na hindi sila nag-iisa. Ang ibang mga estudyante ay nakasuot din ng relo mula sa Deep Company. Kabilang sa mga ito si Sin, isang influencer na nag-aaral ng medisina ng labag sa kanyang kalooban, na nagdudulot sa kanya ng matinding stress at mga gabing walang tulog. Nandyan din si Peach, isang gamer na sumusunod kay Sin kahit saan. Umupo silang lahat, at tila si Peach lang ang natatakot sa mga panganib ng study program. Inaliw siya ni Jane, at iminungkahi ni Win na tulungan nila ang isa't isa na maabot ang 100% ng serotonin. Nagpasya silang kunin ang numero ng bawat isa upang makamit ang layuning ito. Magkasama, nagawa nilang makuha ang kanilang unang sweldo at bumili ng mga bagay na gusto nila. Upang ipagdiwang, nagkaroon sila ng salo-salo, ngunit binanggit ni Sin ang pakiramdam na parang may sumusunod sa kanya mula nang magsimula ang pag-aaral. Binago ni Jane ang paksa at tinanong kung plano nilang mag-sign up para sa level 2.
Nakita ng lahat ang study program bilang isang madaling paraan upang kumita ng pera, kaya nasabik silang magpatuloy. Nag-toast sila para sa kanilang pagkakaibigan, ngunit kailangang sundin ni Jane ang kanyang nakagawian, kaya umuwi siya at ganoon din ang ginawa ng iba. Nang maglaon, nagpa siya si Jane na bilhan ang kanyang kapatid ng bagong cellphone upang humingi ng paumanhin sa pagsira sa luma. Gayunpaman, nalaman niya na si Win ay mayroon ding problema sa pamilya, dahil hindi niya kasundo ang kanyang ama. Sa kalaunan, bumalik silang lahat sa Deep para malaman kung ano ang level 2. Ipinaliwanag ng lalaki na para sa antas na ito, dapat silang manatiling gising ng 5 araw, ngunit kikita sila ng 5 beses na mas maraming pera kaysa dati. Sa una, nag-aalangan sila, ngunit ang malaking halaga ng pera ay nakakumbinsi sa kanila na sumali. Naging maayos ang lahat hanggang sa 3 araw kung kailan nagsimulang magkaproblema. Hindi sinasadyang nakatulog si Peach ng ilang segundo, at si Win ay nagsimulang magkaroon ng mga halusinasyon tungkol sa isang kaklase na iniinsulto ang kanyang ina, na namatay. Nakakaranas din si Jane ng ilang kakaibang pakiramdam, ngunit tila hindi ito malala hanggang sa nagkaroon siya ng halusinasyon sa klase, kung saan nakita niyang patay na ang kanyang lola. Dahil sa pakiramdam ng labis na pagod, nagtipon sila sa cafeteria, pagod sa study program ngunit hindi makahinto. Napagtanto ni Jane na si Win ang may pinakamataas na antas ng serotonin, kaya hinayaan nila siyang pamunuan sila upang matiyak na tumaas ang antas ng lahat. Nag-organisa si Win ng party sa bahay ni Peach, kung saan ang lahat ay nagsasaya, at tila gumagana ang kanilang plano. Hiniling ni Jane kay June na alagaan ang kanilang lola ngayong gabi para ma-enjoy niya ang party. Nagpatuloy ang party hanggang sa makaramdam sila ng pagod at nagsimulang mag-usap. Tinanong ni Win si Jane tungkol sa kanyang mga magulang, na nagpaalala sa kanya ng balita tungkol sa mag-asawang pinaslang. Mabilis siyang ibinalik ni Win sa kasalukuyan, at ipinagpatuloy nila ang kanilang pag-uusap. Pagkatapos ay ibinahagi ni Win na namatay ang kanyang ina, ngunit iginiit na hindi ito malaking bagay. Para magpatuloy ang kasiyahan, naghalo si Win ng kakaibang gamot sa kanilang inumin, na sinasabing tutulungan silang manatiling gising. Sa una, hindi sigurado si Jane dahil siya ay nangungunang estudyante at alam niyang delikado ito. Gayunpaman, sa huli ay pumayag siya nang makita niyang ininom ito ni Win, at sa lalong madaling panahon ang epekto ay nagsimula, na nagpapahintulot sa kanila na sumayaw at magsaya sa party. Habang nagpapatuloy ang party, hindi inaasahang hinalikan ni Jane si Win, ngunit pagkatapos nito, hindi na niya maalala ang nangyari. Mukhang maayos naman ang lahat hanggang sa nagpa siya si Sin na gumamit ng banyo. Sa halip na mapunta sa banyo, hindi sinasadyang nakapasok siya sa kwarto ni Peach. Gayunpaman, hindi siya komportable sa kanyang nahanap. Sa loob, natuklasan niya ang hindi mabilang na mga larawan ng kanyang sarili, kaya napagtanto niya na si Peach ay lihim na sumusunod sa kanya. Nagulat at natakot, nahimatay si Sin at mabilis siyang nahanap ni Peach, na dinala ang iba. Napagtanto nila sa lalong madaling panahon na hindi humihinga si Sin, at natakot sila habang nagmamadali silang tinulungan siya. Pagkatapos ng tensyonadong sandali, sa wakas ay nagawa nilang buhayin siya. Ngunit labis silang natakot sa traumatikong karanasan kaya lahat sila ay sumang-ayon na itigil ang eksperimento at huwag magpatuloy sa level 3. Sa sandaling bumalik sila sa kanilang pang-araw-araw na buhay, sinubukan ni Peach na humingi ng tawad kay Sin, ngunit ang tingin niya kay Sin ay mapanganib at tumanggi na makipagkaibigan sa kanya. Samantala, ipinahayag ni Win ang kanyang damdamin para kay Jane, ngunit tinanggihan niya ito, ipinaliwanag na kailangan niyang mag-focus sa kanyang pamilya. Napansin din niyang bumaba ang kanyang mga marka dahil sa eksperimento, kaya kailangan niyang mag-concentrate sa kanyang pag-aaral. Kinabukasan, dumating si Jane sa paaralan at nakakita ng maraming tao sa paligid ng isang ambulansya. Habang papalapit siya, nalaman niyang may namatay na estudyante, at napansin niyang nakasuot ng relo mula sa Deep Company ang estudyante. Nang gabi ring iyon, nang pumunta si Jane upang tingnan ang kanyang lola, nakita niyang hindi siya tumutugon at isinugod siya sa ospital. Ipinaalam sa kanya ng mga doktor na ang kanyang lola ay may malubhang sakit na nangangailangan ng agarang operasyon, ngunit wala silang sapat na pera upang mabayaran ang mga gastos. Sa gulat ni Jane, ang kanyang kapatid na si June ay may isang envelope na puno ng pera, na nagpapakita na siya ay nakikibahagi rin sa study program.
Binalaan ni Jane ang kanyang kapatid tungkol sa mga panganib, ngunit nagalit si June at umalis. Habang hinaharap ni Jane ang kanyang mga problema, nakipag-away si Win sa kanyang ama, sinisisi siya sa pagkamatay ng kanyang ina. Naniniwala siya na kung naging mas matapang ang kanyang ama, buhay pa sana ang kanyang ina. Maya-maya, umuwi si Jane para hanapin si June, ngunit hindi siya makita. Nag-aalala, tumungo siya sa lab ng Deep at nahanap si June doon, ngunit huli na ang lahat. May bagong chip na itinanim kay June sa kanyang leeg. Nakiusap siya sa doktor na itigil ang ginagawa nito at nagbanta pa na idedemanda ang kumpanya. Gayunpaman, sinabi ng lalaki kay Jane na hindi niya tatanggalin ang chip maliban kung dadalhin niya ang kanyang mga kaibigan at tapusin nila ang level 3. Di nagtagal, dahil walang pagpipilian, humingi ng tulong si Jane sa kanyang mga kaibigan, ngunit ayaw ni Peach na ipagsapalaran ang kanyang buhay, at iniisip ni Sin na hindi patas para sa lahat na ilagay sa panganib ang kanilang sarili para sa kapatid ni Jane. Gayunpaman, si Win, na nakakaramdam ng pagmamahal kay Jane, ay nagpasya na tulungan siya sa kabila ng panganib. Ang magkapatid na babae ay bumalik sa ospital upang suriin ang kanilang lola, at si June ay humingi ng paumanhin para sa kanyang padalos-dalos na desisyon. Naiintindihan ni Jane na kung wala ang pera mula sa Deep, wala silang magagawa sa kalagayan ng kanilang lola. Samantala, napagtanto ni na Peach at Sin na kahit na maikling panahon pa lang silang magkakilala, malalim ang kanilang pagkakaibigan. Kaya kinabukasan, nang nasa lab sina Jane at Win, nagpakita sina Peach at Sin upang tulungan silang kumpletuhin ang ikatlong antas. Gumawa sila ng plano at humingi ng tulong kay Dr. Nietzsche. Sumang-ayon siya na bigyan sila ng gamot na magpapanatiling gising at masigla, at pinayagan niya silang manatili sa lumang lab ng kanyang ama. Lumipas ang unang 2 araw nang walang anumang problema, at nagpatuloy sila sa kanilang mga regular na gawain. Gayunpaman, sa ikatlong gabi, ang pananatiling gising ay naging mahirap. Si Peach ay nagsimulang makaranas ng halusinasyon, naririnig ang putok ng baril mula sa laro, at nai-imagine ang sarili na nakatayo sa gilid ng terrace, handang tumalon. Napansin ni Sin ang biglaang paglitaw ng pimples sa kanyang mukha, at nakarinig si Jane ng nakababahalang balita tungkol sa pagpatay sa kanyang mga magulang, at nakita ang kanyang kapatid na nakahandusay sa sahig. Sa kabutihang palad, tinulungan sila ng kapatid ni Jane na bumalik sa realidad, ngunit nag-aalala pa rin si Sin sa kanyang hitsura at nais na umalis. Sinubukan ni Win na pakalmahin siya, ngunit sinisi siya ni Sin sa palaging pagsunod kay Jane, na sinabing hindi na maibabalik ni Jane ang kanyang nararamdaman. Nagalit si Win at nauwi sa pag-insulto kay Sin at Peach, habang sinusubukan ni Peach na panatilihin ang kapayapaan. Sa isang sandali ng pagkabigo, sinubukan ni Jane na tawagan si Dr. Nietzsche para sa tulong, ngunit nang hindi siya sumagot, nagpasya si Jane na hanapin siya. Gayunpaman, napunta siya sa isang silid na puno ng mga kamera at napagtanto na pinapanood sila sa simula pa lang. Natuklasan din niya ang mga dokumentong may kaugnayan sa organisasyon ng Deep at nalaman na kumuha si Dr. Nietzsche ng tao para magpanggap na mukha ng eksperimento. Sa sandaling iyon, lumitaw si Dr. Nietzsche, ngunit nakatakas si Jane at nagmamadaling bumalik upang balaan ang iba na si Dr. Nietzsche ang nasa likod ng lahat. Sinubukan nilang tumawag ng pulis, ngunit walang signal, at nakita nilang nakalak ang pinto. Sa ika-7 araw, gumawa ng aksyon si Sin at sinira ang lahat ng security camera sa kwarto. Ang unang nakatulog ay si Win, at pagkatapos ng 60 segundo, binuksan ni Dr. Nietzsche ang pinto para kunin siya, sa pag-aakalang siya ay namatay na. Gayunpaman, ito ay lumabas na isang bitag ng grupo. Habang nakatutok siya sa microchip, biglang nagising si Win at hinampas siya. Sa sandaling iyon, dumating ang iba at ipinaliwanag na nakakita sila ng gamot na maaaring gayahin ang atake sa puso. Hinarap nila si Dr. Nietzsche at sa wakas ay isiniwalat niya ang katotohanan sa likod ng lahat ng mga pag-aaral na kanyang ginagawa. Dahil ito sa asawa niyang si Jed, ang lalaking mahal niya, isang lalaking minsang nag-eksperimento sa pagpupuyat ng napakatagal, na naging dahilan para tumalon siya mula sa isang gusali. Bagamat nakaligtas siya, nauwi siya sa pagkakoma, at natuklasan ni Dr. Nietzsche na sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanya ng serotonin ay maaari niyang buhayin siya, ngunit kailangan niya ng maraming tao dahil ang kanyang antas ng serotonin ay hindi sapat. Ipinakita pa niya sa kanila ang mga peklat ng implant mula sa mga oras na paulit-ulit siyang nag-eksperimento sa sarili. Pagkatapos nito, naawa silang lahat para sa kanya,
At habang na-corner nila si Dr. Nietzsche at nag-iisip kung ano ang gagawin, nakita nito ang isang anesthetic drug, kumuha ng syringe, at tinurukan si Jane ng nakamamatay na substance. Sa kabutihang palad, dahil sila ay mga medical student sa ospital, alam nila ang lahat ng dapat gawin upang buhayin siya, ngunit tila walang gumagana sa simula. Samantala, isang away ang naganap sa pagitan ng doktor at si Win. Tinangka niyang saksakin siya ng isa pang anesthetic, ngunit sinagip siya ni Sin sa tamang oras upang patumbahin si Dr. Nietzsche. Sa wakas, nabuhay muli si Jane nang ang kanyang kapatid na babae ay naghatid ng isang malakas na hampas sa kanyang dibdib, at lahat ay nakahinga ng maluwag. Pagkatapos nito, inaresto si Dr. Nietzsche. Habang papalapit ang pelikula sa pagtatapos nito, nakita natin na nagpasya si Sin na huminto sa pag-aaral ng medisina upang sundin ang kanyang pangarap bilang influencer at streamer. Para naman kay Win, nakipagkasundo na siya sa kanyang ama at hinarap siya ng may kahinaan at pagiging bukas. Inayos din ng magkapatid na babae, sina Jane at June, ang kanilang relasyon bilang magkapatid at tinulungan ng isa't isa na umunlad. Samantala, mukhang nanalo si Win sa puso ni Jane at ang pagkakaibigan ay naging pag-iibigan. Dito na nagtatapos ang ating kwento. Sana ay nagustuhan nyo. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel, at mag-iwan na rin ng komento. Maraming salamat sa panonood.